Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, nagbigay po ng matinding reaction po mga kabida, no? Ito si Attorney Libby Baligod po, ano? Ang abogado po ng 18 mga dating sundalo po, ano? Dito siya nag-file po ni Senator Ping Lacson mga kabida, no? Ang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano? Bago daw magsagawa po ng pagdinig, ano, mga kabida, kailangan daw baguhin muna, ayusin ng 18 mga sundalo po itong kanilang affidavit, ano? Para daw at least malapit-lapit daw sa katotohanan daw, ano, mga kabida. Pumalag po dito si Baligod po mga kabida, no? Okay, ang sabi po niya, di bali na lang. O ayaw magsagawa po ng pagdinig, ano? Kasi tila hindi ho baguhin daw ng 18 mga dating sundalo yung kanilang affidavit, ano? Okay. Ito, babasahin ko lang po, ano? Itong unang pahayag po ni Senator Ping Lacson, mga kabida, no? Okay? Ang sabi po niya dito sa mga dating sundalo, ano po? Okay? Ayusin ninyo muna ang inyong mga affidavit. Ilapit ito sa katotohanan at saka ako magpapatawag ng pagdinig. Ayon. Ito yung reaction po mga kabida ni Attorney Baligod, ano? Not a problem with us. If you don't, it's now between you and the people, ano? Hindi ito problema sa amin kung hindi ninyo gagawin. Nasa inyo na ito at sa taong bayan, ano? Ang palitan ng pahayag ay kaugnay ng joint affidavit ng 18 dating sundalo na naglalaman ng mga aligasyon tungkol sa umano'y money delivery scheme kung saan sinasabing may mga maleta, paper bags, at iba pang lalagyan na ginamit sa paghahatid ng pera sa ilang personalidad sa politika, maging ang mismong Pangulo na si Marcos Jr. na nauna nang itinanggi. Natatandaang ipinahayag ni Lacson na may mga bahagi ng affidavit na mahirap paniwalaan, kabilang ang aligasyon niya tungkol sa 805 billion pesos na ayon sa kanya ay tila insult to Filipinos intelligence. Sa kabila nito, iginiit ng kampo ng mga dating sundalo na handa silang ipaglaban ang kanilang mga pahayag habang patuloy ang panawagan ng ilang sektor para sa isang formal na pagdinig sa Senado upang masuri ang mga aligasyon. Ayon. Dito siya nagipahayag po, ano, mga kabida, ni Senator Ping Lacson, tila ayaw niyang mag-conduct ng investigasyon. Marami pa sa kali, ano, may kondisyon. Hayaan na lang po niya yung pahayag po ng mga dating sundalo at susuriin doon sa gagawing investigasyon, mga kabida, kung posible ba yun o imposible. Alright? Total, affidavit lang yun eh. Pwede mo nilang tanungin po mga kabida itong mga dating sundalo, ano, dun mo sa veracity po ng kanilang affidavit, ano po. Okay? Kasi po, kung ganun yung condition po mga kabida ni Senator Ping Lacson doon po sa 18 mga dating sundalo, parang gusto po niyang palitan po, okay, ayon sa gusto niya mga kabida, yung naratibo po ng mga sundalo. Okay? Parang ganun ang labas eh. Kumbaga parang ang gusto niya mga kabida, no, na ang dapat sasabihin po ng sundalo o ng dating mga sundalo, yung gustong naratibo ni Senator Ping Lacson. Parang ganun eh. Diba? Kaya nga pumalag po itong si Baligod po, ano, mga kabida. Sabi po niya, di bali na lang. Kung ayaw mong gawin, bahala na ang taong bayan sa inyo. Okay? Total, ang nadidiin po dito mga kabida, ano, sa totoo lang po, ano, itong Senate Blue Ribbon Committee, ano, lalo-lalo na po itong si Senator Ping Lacson. Kasi halatang-halata po mga kabida na ayaw ho niyang mag-conduct ng investigasyon dito. Ano kayang inakatatakutan po, ano, mga kabida ni Senator Ping Lacson kung bakit ayaw ho niyang mag-conduct ng investigasyon po? Okay? Maraming pasakali eh. Okay? Takot ba siya na mapuruhan dito yung mga kaalyado po ng administrasyon, lalong-lalo na po ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida, diba? Kahit na sabihin po ni Senator Ping Lacson na gusto niya magsagawa po ng investigasyon, halatang-halata po mga kabida
nasa likod po nito, ayaw po niya na imbestigahan itong 18 mga dating sundalo. Kumbaga, ginawa na lang po niya mga kabida yung rason, ano, na yung naratibo po ng mga dating sundalo po, imposible. Okay? Malayo sa katotohanan po. Kaya nga, kailangan po ng investigation po, ano, para lang po, malaman po natin kung totoo ba itong mga sinabi po ng mga dating sundalo. Ang pinagbasihan lang po, mga kabida, no, ni Senator Ping Lacson, ay ito lang pong affidavit po ng 18 mga sundalo, ano? Hindi pa nga niya nakausap itong mga dating sundalo po, ano? Para lang po malaman po mga kabida kung ano pa ang hindi po nila inilahad doon po sa affidavit. Alright? Oo. Dokumento pa lang nakita ni Lacson. Wala pang ibang mga ebidensya na hawak po ng mga sundalo po, ano? Mga kabida. Bakit ganun yung kanyang treatment? Okay? May condition pa. Okay? Ibig sabihin po, mga kabida, since meron pong ganung condition, which is ayaw po ng mga sundalo po, o dating mga sundalo, ano, ayaw talaga niya na magsagawa po ng investigasyon. Alright? Okay? Ang sa totoo lang po, na-pressure talaga siya doon sa debate po nila, no? Ni Senator Rodante Marcoleta, ano po. Kasi naka-television, naka-live stream po, ano, mga kabida. Kasi ang naging epekto doon, mga kabida, no, kung iginiit po, mga kabida, ni Marcoleta na kailangan mong magsagawa ng investigasyon, ipatawag mo yung 18 mga dating sundalo, tapos tumanggi itong si Lacson, mapasama po siya sa mga mata po ng mga Pilipino, ano, mga kabida. Para maiwasan yan, ang sinabi po niya, sige, papayag ako, ano? So, kailangan mo munang pirmahan yung initial report ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Parang ganun lang po yung, para lang po, ma-appease po ang mga Pilipino, mga kabida, no? So, yun yung naging kondisyon. Pero ngayon, iba na po ang tunada po. Okay? Mayroon na pong ibang kondisyon po si Senator Ping Lacson, ano, mga kabida. Babaguhin mo na yung affidavit ng 18 mga dating sundalo, okay? Para at least man lang, maging malapit doon sa katotohanan po, ano? Diba? So, ang labas po dito, mga kabida, kung babaguhin po ng 18 mga dating sundalo, yung kanilang affidavit, babaguhin po nila yung naratibo po. Okay? At yung naratibo po nila, mga kabida, ay gusto ni Lacson na maaayon doon sa kanyang gusto. Parang ganun ba? Diba? So, hindi na po yun makatotohanan po, diba? Kung ganun. Okay? Kaya nga, naglabas po sila ng kanilang pahayag kasi yun yung totoo para sa kanila. Pero kung babaguhin po ni Lacson, mga kabida, yung affidavit po nila, hindi na po yung totoo. Okay? Kasi nungalingan na po yun, mga kabida, ano po? So, tama po si Baligod, ano? Kung ayaw po ni Lacson, bahala po si Lacson. Okay? It's up to Lacson to answer to the Filipino people. Total, sabi na po ni Lacson, mga kabida, ayaw na daw niyan tumakbo. So, wala akong mawawala sa kanya, Diba? Wala akong mawawala kay Lacson kung ayaw po niyang mag-conduct ng investigasyon. Sa bagay, kung igigit talaga ni Lacson, mga kabida, paninindigan po niya yung kanyang posisyon dito, ano? Kahit na po magalit po yung taong bayan sa kanya, mga kabida, wala ko siyang pakialam mo dito. Bakit? Sinabi na po niya na hindi na raw siya tatakbo pagkatapos po ng kanyang termino. Ano? Kailan po matapos yung kanyang termino? Okay? Yung kanyang termino po ay magtapos po yan, mga kabida, sa 2031. Ano po, mga kabida? Alright? So, wala na po siyang pakialam po kung ano sasabihin po ng taong bayan. Ano? Mga kabida, kung ganun. Alright? So, para po sa mga dating sundalo at kay Atty. Baligod, huwag na kayong umasa, no, na gagawin po ng Senate Blue Ribbon Committee yung gusto ho ninyong investigasyon. Kasi malino naman po, mga kabida, no, sa actuations pa lang, ni Senator Ping Lacson, ang daming pasakali, ang daming kondisyon po, parang sinasabi po niya, mga kabida, na hindi na ako magsasagawa ng investigasyon, ano? Okay? Huwag ho kayong umasa doon. Maghanap po kayo ng paraan, ng venue para po mabigyan po ng justice po yung mga pahayag po ng inyong mga kliyente po, ano, yung mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Alright? Magsampa na lang kayo ng kaso kung ganun. Okay?
Huwag niyong asahan po ninyo ang investigasyon ng Senado kasi malinaw po na ayaw po nila mga kabida na magsagawa po ng investigasyon po. Alright? So, para po sa inyo mga kabida, ano po ang inyong komento at pahayag po dito, ano? Okay, dito ko sa ang dami yung pasakali po ni Senator Ping Lacson dito ko sa investigasyon po ano ng Senate Blue Ribbon Committee. Sana mga kabida sa naging pahayag po ng 18 mga dating sundalo po patungkol po sa kanilang isiniwalat na money delivery scheme gamit po ang mga maleta, paper bag at iba pa mga kabida para lang po may abot doon po sa iba't ibang mga personalidad sa politika no mga kabida dito sa ating bansa. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.